Mga kapuso, tuloy-tuloy po ang live stream ng GMA News Special Coverage, The Vice President on trial. At sa ngayon, naka-lunch break pa ang Day 19 ng impeachment trial. Gagawin po mamaya ang re-cross-examination ng depensa kay OVP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. At kuha po tayo ng update sa Senado mula kay Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, naka-lunch break pa rin nga ang impeachment court at ngayong day 19 ang pinakamalaki so far na nangyari ay yung paglalabas ng ruling ni Presiding Officer Chis Escudero patungkol nga sa sub judice rule. Inisa-isa pa, Pia, itong si Escudero, yung mga quotes na talagang nagpapakita daw na nagkaroon ng paglagpas doon nga sa sub judice rule ang mga senator judge, maging yung magkabilang panig mula yan sa prosecution at depensa. Sabi ni Escudero, kilala naman daw ng mga personalidad na ito kung sino yung mga nagsabi ng nasabing mga pananalita. Ang Escudero sa ngayon ay nasa clean slate muna sila. Ibig sabihin ay wala munang mapaparusahan, pero mula sa araw na ito ay talagang maghihigpit na ang impeachment court sa pagpapatupad ng sub judice rule. Ang paalala niya, dapat ay lahat ng public statement ay hindi tatalakay sa merito o nilalaman ng bagay na nakabinbin sa trial. At Pia, inulit din Escudero yung panawagan niya sa magkabilang panig sa prosecution at depensa na kumuha sila ng spokesperson na hindi miyembro ng defense o prosecution panel dahil kung ang spokesman nila ay miyembro nito ay saklaw pa rin siya ng sub judice rule. At sa mga susunod na paglabag ay magkakaroon na nga daw ng mga parusa, pagbibigay ng 24 na oras na palugit para masagot ng isang lumabag na personalidad yung show cause order sa kanya na pwedeng magmula sa hukuman o maging sa magkabilang panig ng prosecution o depensa. Pero kung reprimando, admonition lamang ang first offense. Sa second offense ay magkakaroon na ng monetary fine o pagbabayarin ng 30,000 pesos at madaragdagan niya ng panibagong 30,000 pesos sa mga susunod pa na offense. Ang Escudero, hindi naman matatapos dito sa impeachment court yung paglabag sa sub judice rule sapagkat maaari nilang ipasa yung record sa Supreme Court maging sa Office of the Bar Confidant dahil aniya ang hindi pagsunod sa sub judice rule ay maaring ang ma-refer patungkol sa pagiging unbecoming ng isang miyembro ng bar ang lumabag nito. At ang paalala nga ni Escudero sa prosecution, hindi primary duty nila ang mag-convict kung hindi matiyak na justice is done. Sa respondent at depensa naman, hindi lamang i-secure acquittal at all costs, kailangan daw mai-represent ang akusado ng competent, efficient at diligent. May paalala rin si Escudero sa mga kapwa niya senator judge at maging sa sarili niya na mag-decide sa impeachment batay sa record sa ilalim ng Constitution at rules at sa paraang karapat-dapat sa kumpiyansa ng mamamayan kung saan nga may pananagutan ang hukuman. Naging maiksi lamang, Pia, yung naging cross-examination nitong si Attorney Christine Ferrer kay ASEC Lemuel Ortonio ng OVP at kabilang nga sa mga tinalakay niya dyan na wala naman talagang umanong nakasaad doon sa joint circular na nire-require sila na magkaroon ng physical o yung kanilang pinaplano para sa paggamit ng confidential funds. Pero doon sa redirect nitong si attorney ni May Divina Gracia ay pinaalala niya kay Ortonio na may nakasaad doon sa joint circular na kailangan na meron nga silang talagang konkretong plano doon sa kanilang paggagamitan ng confidential funds. At ilan sa mga senator judges ang nagkaroon na rin ng intervention at kabilang nga sa mga nagtanong kay Ortonio bago ang break ay si Senator Judge Raffy Tulfo na talagang kinwestiyon niya, Pia, kung bakit hindi napansin itong sina Ortonio yung mga kakaibang mga pangalan doon sa mga acknowledgement receipt na bagay na sinasabi naman ni Ortonio na syempre hindi niya alam sapagkat naging recipient lamang sila ng mga dokumento mula sa nag-implement nito na security officer. Ang sabi ni Tulfo, tila nga daw nagmamaang-maangan lamang itong si Ortonio. So magbabalik ang impeachment court
1:00 ng hapon na mamaya at patuloy tayong mag-aantabay sa iba pang mga kaganapan dito sa Senado. So yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Pia. Iyan, kanina bago nag-lunch break, ang impeachment court, tinanong ni Representative Jervil Luistro mula sa prosecution panel kung nariyan na ba ang susunod na testigo mula sa AFP na si Ginoong Boransing. At ang sabi ni Senator or Presiding Officer Chis Escudero ay wala pa daw siya sa premises. Pero ibig ba sabihin niyan, Iyan, may impormasyon ba kayo kung siya ba ay kaya pang humabol ngayong hapon dito sa Senado kung sakasakali na diretso na at ipagpapatuloy na ang direct examination ng susunod na testigo? Well, Pia, ang understanding natin ay aware naman itong dalawang active at retired na sundalo patungkol nga doon sa pagpapatawag sa kanila bilang witness ng prosecution. At Pia, mayroon pa namang panahon sapagkat naka-break pa ngayon ang impeachment court. Babalik sila ng 1:00 and hindi pa naman din tapos yung ginagawang proceeding. Magre-recross pa si Attorney Christine Ferrer and magkakaroon pa siyempre ng interjection at intervention ang marami pang mga senador. So kung talagang hahaba pa yan, Pia, baka nga hindi pa matawag itong Army officer sapagkat alam natin kapag talagang nagtanong ang mga senador marami sa kanila at minsan kung ilang round pa yung nangyayaring tanungan at mahaba talaga ang proseso din na to dahil kada senador ay may 2 minuto sa bawat mga tanong nila. Kada round pa lang yan, Pia. Alright, so depende rin. Kasi nga, yung hindi naman siya isang round lamang, pwede pang umulit at humaba yung rounds or madagdagan yung bilang ng round ng bawat senator sa kanilang interjection. Iyan? Yes, Pia. So ganun nga ang nangyayari. Pagkatapos ng unang round, meron pang second, minsan meron pang third round and depende rin. Kasi ang inoorasan lang naman is yung tanong nitong mga senador pero hindi kasama dyan yung pagsagot ng testigo o ng witness. Kaya kapag pinagsama-sama mo yung mga oras na yan, baka humaba ng humaba at baka nga, Pia, pagka ganun kasi at dikit na rin sa oras at may session pa rin naman ang mga senador ngayong araw na to. So baka hindi na nila gawin na pasalangin pa at magsimula na lamang sila sa susunod na linggo na dahil wala namang session sila sa Monday dahil holiday. So maaring sa Martes na yan, Pia, kung talagang may kakaunting panahon na lamang matapos nga yung intervention at interjection ng mga senador. Pero kung mahaba pa yung oras, baka kung may isang oras pa yan o higit pa, maaaring isa lang kung nakarating na nga dito sa impeachment court itong army officer na pinahaharap ng prosecution, Pia. Iyan, may nakuha na ba tayong reaksyon mula sa either the defense or prosecution tungkol sa naging ruling ni Presiding Officer Chis Escudero na nagpapaalala nga sa kanila, gaya ng sinabi mo kanina na kapag sila ay nasa loob ng korte, kailangan may decorum at syempre kapag nasa labas, baka kailangan mag-ingat, lalo pang mag-ingat. Hindi baka, kailangan talagang lalo pang mag-ingat sa kanilang pananalita. Pia, alam mo, nung bago ako nag-report dito sa ating programa, marami tayong kasamahan na nag-attempt talaga na kakausapin sila, hinga ng pahayag. Pero sa pagkakataong ito, dati-dati, Pia, talagang bago sila kumain, bago pumasok sa mga huddle room, nakakapag-interview pa. Pero sa pagkakataong ito, tila ayaw muna nilang magsalita nung magkabilang panig sa puntong ito. Matapos nga ilabas ni Presiding Officer Chis Escudero yung kanyang ruling patungkol sa sub judice rule, Pia. Alright, Ian, maraming salamat. Abangan namin ng iba pang update mula sa iyo mamaya. Si Ian Cruz po, nag-uulat live mula sa Senado. At kasama pa rin natin po ngayon si UP College of Law Associate Dean Professor Paulo Tamase. Professor, magandang tanghali na po. Kanina magandang umaga. Magandang tanghali na po. Magandang tanghali ulit. Prof, mukhang nag-iingat na yung mga counsel from the defense, pati na sa prosecution. At gaya ng sinabi ni Ian, hindi na sila basta-basta nagpapa-interview ngayon. Yes, well, diba usually kapag lunch break sa impeachment, may press conferences, lalo na yung prosecution. Hindi ko alam kung ginagawa nila ngayon yun. But I guess kailangan nila ng oras para mag-adjust doon sa ruling ni Senator Escudero.
Siguro another point would be, hindi din naman kasi ganoon ka-substantive. Yung examination this morning, natapos yung ruling ni Senator Cheese, I think around mga alas Almost 11, 11, oo. no? And there was only 1 hour of questioning for redirect and a very brief, 1 hour of questioning for a cross-examination by the defense, tapos a very brief redirect, tapos may mga pailang-ilang tanong yung mga senator judges. So, on that, parang hindi rin tayo sure kung matagal pa yung recross examination. My guess is hindi ganoon katagal, if at all. Pagbalik nila from their lunch break. Yes, pagbalik nila from their lunch break. Alright. Well, as we're speaking, may information tayo na meron ding press conference ang prosecution right now. So, Okay. mamaya kukuha tayo ng update kung anong sinabi nila at the press conference para malaman natin how the message of Presiding Officer Cheese Escudero has been received by both sides. No? Pero, Professor, balikan natin yung naging talakayan, or I mean yung nilalaman nung the redirect and the cross-examination. Kasi isa dun sa mga natanong kay Asik Ortonio, well, si Senator Tito Soto ang nagtanong nito sa kanyang interjection. Sabi niya, tinatanong niya kung employee ba ng Office of the Vice President si Colonel Lachica. Kasi nga parang siya yung itinuturo ni SDO Acosta na tumanggap ng pera, nag-handle ng pera, siya yung nag-disburse ng pera. So, bakit kailangan malaman yon at ano ba yung patakaran sa pagbigay or pag-disburse ng pera sa isang tao na hindi naman contractual employee or listed employee ng isang ahensya ng gobyerno? Mahalaga siya kasi malinaw sa joint circular kung sino yung pwedeng humawak ng pera at tumanggap ng pera on behalf of the agency. So kaya nga mayroong special disbursing officer, yung OVP, dahil ayon sa joint circular, yun yung responsable for handling yung cash, no? Yung cash advances in particular. And dahil doon, or further to that, kailangan din natin i-consider na yung mga special disbursing officers, yung mga fiduciary officers sa gobyerno, required sila maghain ng bond, yung fidelity bond na nabanggit kahapon, upang in case may mawala doon sa pondo for whatever reason, maibabalik sa gobyerno yung pera na nawala or nawaldas. So problematic yung pag-hire ng isang opisyal na wala sa plantilla ng ahensya, I think for 2 reasons. Una ay labag yun sa joint circular, no? And pangalawa, clearly hindi accountable yung opisyal na iyon para sa pondo. So it raises all sorts of questions na in the first place, bakit nga ba pumayag na siya, si Colonel Lachica, yung magbahagi ng confidential funds? And pangalawa, kung sa labas siya ng organisasyon, sino yung nagpapanagot sa kanya? So, sino yung nagiging ultimately accountable na opisyal? Kasi nakikita natin na testimony the last 2 days, yung isang end seems to suggest na si VP Sara ay in control of the entire disbursement of the confidential funds. But on the other hand, mayroon ding parang line of answers yung witnesses na nagtuturuan na itong person, ito yung responsable, etc. So parang kulang ng pananagutan within the agency itself. And if galing nga talaga sa labas ng ahensya, na I think nakuha natin yung diretsong sagot today from yung questioning ni Senator Soto, then mukhang puntos yun for the prosecution. Kasi nga, hindi naman siya listed employee. Hindi siya listed employee, labas siya therefore doon sa pwedeng humawak ng confidential funds sa joint circular. Ibig sabihin din nun, hindi siya nakapagkuha nung or nakapag-file ng fidelity bond na required. And siguro yung fourth possible factual reason for it is kung part siya ng ibang organisasyon, in this case yung military, ano yung confidential operations pa na naiiwan doon sa Office of the Vice President. So napakadaming red flags no, na lumalabas dahil lang dun sa fact na iyon. So kahit sabihin mo na government employee pa rin siya or government official by virtue of the fact na siya ay nasa AFP, hindi ibig sabihin nun na pera ng ibang ahensya ay pwede mong hawakan. Pwede niyang hawakan. Hindi ibig sabihin nun na pwede niyang hawakan. So sa gobyerno, hindi po lahat ng public officer ay pwede humawak ng pera ng gobyerno. Hindi rin lahat ay may kakayahan or may legal authority to hold it. So
particular yung mga regulation, yung mga batas kung sino yung hahawak. And yung intent usually ng mga pagkadisenyo nitong mga sistema na ito ay iba yung tao na nagdedesisyon sa paglabas ng pera sa tao na actually naglalabas ng pera doon sa tao na gumagastos ng pera. So kaya ganoon to ensure na mayroong paper trail, to ensure na may checks. Kasi kung ipagsasama mo yung kapangyarihan na yun sa isang individual, mabilis nga talaga yung proseso, pero madali din maabuso. So yung pag-breakdown ng checks within the Office of the Vice President, respectfully, yung parang pag-disregard doon sa checks ng circular, that itself, no, maraming questions na pwedeng lumabas mula doon. Kabilang na dito, yung mukhang pagkuha nga ng isang tao na magdi-disburse ng confidential funds na hindi naman siya bahagi ng organization. Inumpisahan ni Attorney Ferrer yung kanyang cross-examination sa pagtatanong na alam mo ba na, tinanong niya si Asik Ortonio na alam mo ba na kailangan may physical and financial plan na nakaakibat dun sa request ng DBM. Tapos sabi niya, wala naman talagang naka-attach dahil hindi naman ito hiningi. Later on na lang daw hiningi, tapos nung hiningi, binigay naman daw nila. Professor, pwede niyo ba ipaliwanag sa amin paano nga ba talaga ang proseso ng paghingi ng pera? At saka, di ba ito, kaya sila nag-request kasi noong 2022, hindi pa siya kasama sa budget ng OVP. Yes. Yung succeeding years kasi naisama na nila sa budget eh. Pero for Yes. 2022, kailangan pang humingi. Yes, kung tama ho yung alala ko, no, sa joint circular, yung paghingi ng confidential funds, kasama dapat dun yung PFP, kasama dun yung programa. Otherwise, hindi makikita nung mag-evaluate kung dapat bigyan ng pondo. Now, of course, kung binigyan ng approving authority ng pondo, that is itself questionable. Pero the fact is, yung last few weeks of testimonies, pinapakita lang kasi kung gaano kalalaki and honestly, frequent, kung gaano kadalas yung violations ng joint circular. So, babalik tayo dun sa sinabi ng prosecution kahapon na parang, nauuna yung cash bago yung pagpapaliwanag, yung plans were executed to fit the confidential funds. So, imbes na hinihingi yung pondo para sumuporta yung or suportahan yung programa na surveillance operation ng OVP, yung kwento ng prosecution, yung version ng prosecution ay gumagawa ng plano upang mabigyan lang ng rason yung earlier na pag-disburse na ng confidential funds. So, baliktad yung proseso na nangyayari. Base dun sa sagot today, this morning, mukhang kino-confirm nun na ganoon nga talaga yung nangyayari. Nauna yung pag-request sa pondo bago dun sa pagpapaliwanag or dun sa kung bakit sila humihingi ng pondo in the first place. Professor, bakit ipinunto ni Senator Erwin Tulfo kanina sa kanyang interjection that the OVP is a civilian office? Bakit mahalagang ilabas yan na it is a civilian office? Yes. So, mahalaga yun dahil sa saligang batas natin, mayroong separation between the military and civilian. In particular, in relation to law enforcement. So, babalik tayo dun sa purpose ng confidential funds. Ang purpose ng confidential funds ay hindi national security. No? Intelligence funds ang tawag dun. Yung confidential funds ay pagtulong sa surveillance further to law enforcement, law implementation. Ibig sabihin nun, trabaho yun ng civilian na arm ng gobyerno. National security, trabaho siya ng militar. No? Pero yung trabaho ng pag-i-implement ng batas, kabilang na doon yung surveillance or pagmomonitor, pagbabantay kung mayroon bang krimen na nangyayari in relation to the function of the office, trabaho yun ng civilian. So kung binibigay yung confidential funds sa isang miyembro ng military, red flag na naman siya. No? Bakit yung military yung nag-i-implement ng batas? So problematic na now, hindi bonded yung officer, hindi authorized yung officer, sa labas siya ng organization, and to that point by Senator Tulfo, militar yung nagpapatakbo ng confidential funds. So ganoon yung mga tipo ng insights na kukuha natin from at least the questioning this morning. Iba pa to dun sa mga programang pinag-uusapan sa DepEd kasi ito particular sa OVP. Yung DepEd kasi ang sinasabi nila meron pa silang parang to prevent recruitment of terrorist groups within the schools kaya sila humingi ng confidential funds. So iba pa yon. Yes, iba pa yon. And on that point, no, kung preventing recruitment of terrorist groups, mayroon naman kasing Anti-Terror Act. No? Bahagi doon, may functions yung police, may function yung militar. But internal security kasi generally is really a function of the police. So, hindi natin alam kung yun yung justification nung DepEd, this VP Sara as DepEd Secretary,
for having military also mukhang be the equivalent of Colonel Chica for the Department of Education. But that's something that we have to wait for yung testimony. Hindi din kasi natin alam kung matutuloy yung presentation ngayong hapon. Si Senator Kiko Pangilinan naman ang tinatanong niya kay Asik Ortonio, hindi ba dapat may bidding para sa gamot? Dahil nga yun yung isa sa mga points of contention na ginamit yung payment for reward, supposedly ginamit siya for the purchase of medicines na wala ring mga official receipts. So parang tinatanong ni Senator Kiko Pangilinan, bakit hindi ito dumaan sa bidding? Pero let's say it was used nga for medicine for informants. Ang medicine for a confidential operation, sa bidding pa rin dapat dumadaan yun. Kahit na sabihin mong it's a confidential operation. So, kailangan magkaroon tayo ng clear delineation kung ano yung procurement na papasok doon sa normal na government processes, doon sa procurement na papasok sa confidential fund or yung pagbili ng gamit na pasok sa confidential fund. Generally, pagdating sa normal, regular government processes, kailangan dumaan sa public bidding yan. May exceptions, depende sa amount, depende sa value. But in general, kung ganito kalalaki yung gamot, and I think base doon sa acknowledgement receipts, kung tatanggapin lang natin yun, sa dami ng gamot na binili, parang pasok doon sa procurement threshold. Kung wala naman doon, kung hindi pasok doon sa purpose na iyon, and let's say for confidential operations talaga siya, honestly, hindi ko makita kung paano magiging relevant so far yung gamot sa confidential operations, then technically, pwede siyang via the confidential funds. But, as I think the COA auditors were emphasizing nung testimony nila, yung paggamit niya for a confidential operation doesn't necessarily excuse it from certain documentary requirements. Like, kung hindi ka man lang magbid, magbigay ka man lang ng resibo. Kung bumili ka ng gamot from suppliers na kaya mag-provide ng resibo, kasi hindi naman siguro confidential kung saan binili yung gamot. No? So I think yun yung punto nung questioning na yun. But in any event, yung underlying suggestion kasi, and I think makikita mo naman siya from the statements of the prosecution outside, as well as the type of questions that are being asked, yung nagiging suggestion kasi dyan is yung confidential funds and yung supposed na gamit para sa medical expenses ay huwad. No? Hindi sila compliant sa joint circular, but excuse lang ito. And precisely, natatali dun yung other irregularities. The fact, for example, na yung cash disbursements ang lalaki, tas sabay-sabay lumalabas. The fact na hindi alam nung witness today, yung specifics doon sa operation ni Gina Acosta, hindi rin niya alam, pero apparently alam ni Colonel Chica. So parang may malaking gap doon sa kwento na kung paano ginastos yung pondo. And yun yung suggested, or yun yung suggestions, I think, in those types of questions. The moment na nagtatanong yung senators or nagtatanong yung prosecution tungkol dito sa ba't hindi ka sumunod dun sa procurement, ba't hindi ka sumunod sa ganitong proseso, yung suggestion is, bakit parang lumaktaw ka? No? And therefore, mayroon bang irregularity doon sa paglaktaw na iyon? Mayroon bang natatago doon sa paglaktaw na iyon? Alright. Balikan naman natin, Professor Tomase, yung ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero kasi ang daming nilalaman ng kanyang ruling. Tas very important to note na yung ruling niya, ang cover dito, hindi lang the prosecutors, hindi lang the defense counsel, pati respondent and the senator judges. Yes. So, ano po yung tingin yung pinakamahalagang bahagi ng ruling na ito that you think will compel everybody to follow yung proper behavior and decorum? But I think, una sa lahat, no, parang seryoso yung presiding officer about trying to reassert order, impartiality, decorum in the process. Alam natin na seryoso siya kasi nagsimula siya sa senator judges. Diba? Yung pag-request na parang iwasan yung unparliamentary remarks ng mga senador, yung pag-apply niya actually, and ito questionable to in that sense, yung pag-apply niya ng judicial standard na cold neutrality for the senators, yung request niya na kung magtatanong yung senators doon sa clarificatory questions, magtanong sila para mahanap yung katotohanan, hindi para gumawa ng political points. It shows yung seriousness niya with regard to it, with regard to the impartiality question. I think yung nakafocus lahat so far, however, is yung direction to the lawyers. And
yung lawyers, both for the defense and the prosecution, pinaalalahanan sila today and in I think threatening language kasi nagsasite na ng ethical rules and yun yung pinakatakot lahat ng yung mga abogado pag na-investigate ka for ethics. Mayroong paalala na may malinaw na rule sa Senate impeachment rules laban sa pagsasalita on the merits. Ayon kay Senator Cheese, yung merits include credibility ng witnesses, character of the accused, soundness of the alibis, relevance of the evidence presented, or any comment bearing on the guilt or innocence of the respondent. Ang dami nun. No? Parang ang lawak ng saklaw na iyon. And additional na paalala na para maiwasan ito, kumuha kayo ng spokespersons na labas doon sa prosecuting team, yung mga hindi nag-file nung tinatawag natin na entry of appearance. So siguro 2 points. Una, respectfully, I think masyadong leaning towards a judicial standard yung ruling ni Senator Cheese because most of the authorities' justification na sinasabi niya ay rules na nag-a-apply sa mga abogado sa korte, jurisprudence or yung mga past decisions ng Korte Suprema, at mga strict criminal legal contexts, yung mga kaso na nabanggit niya. Hindi yun further or hindi yun napapalapit doon sa criticism ng mga akademiko na sana yung proseso mas bukas sa publiko, mas madali maunawaan. I think if normal Filipino na nanonood ng hearing kanina, madami doon sa parts sa sinasabi na ruling ni Senator Cheese, magfa-fly lang over their heads yun. Kasi hindi naman nakapag-train to understand jurisprudence or hindi malinaw kung bakit ganoon yung standard na dapat sobrang ingat mo pagdating sa korte. And therefore, yung worry lang on my part from the academic standpoint is baka bumalik na naman tayo dun sa hyper-legalized or legalistic na proseso ng impeachment. Hopefully, hindi naman. That said, may practical value na mabuti yung kanina and that is to restore some control and restore some order dun sa proseso. So, nandyan yung sa senator judges na napaalala sila but honestly, pinakamahalaga siya dun sa mga abogado. The last few weeks, yung main na complaint or I guess academic criticism dun sa both prosecution and defense teams is many times para bang sila yung nagiging bida dito sa usapin na ito. Or parang masyado silang enjoy humarap sa media, no? Or enjoy na magkwento sa media kung ano yung kaso. And yung usual na explanation for it is either yung sinabi ni Attorney Liguta na magturo tayo ng publiko or teacher. Yung other na reason usually is kasi dapat ma-communicate sa publiko kung bakit mahalaga yung kaso na ito. But kaya gawin yun ng spokespersons na labas doon sa prosecution team at na-highlight kung ano yung issues na malapit sa publiko instead of yung parang ginagamit na airtime yung kaso. So, insofar as nakakatakot yung ruling ni Senator Cheese earlier, yung hope siguro is magkaroon din ng sense yung mga lawyers na hindi sila yung bida sa kwento na ito. Na hindi sila yung pinag-uusapan natin. But as with any lawyer, yung trabaho talaga nila ay protektahan yung kliyente nila. On the part of the defense, protektahan si VP Sara. On the part of the prosecution, protektahan yung mga nag-usig nung kaso na ito. Parang yung paalala rin kanina ni Presiding Officer Cheese Escudero, sabi niya, to the prosecution, this is not victory at all costs, and to the respondent, it is not acquittal at all costs. So, ibig sabihin, may mga alituntuning dapat sinusunod pa rin. At sabi niya, really the core of this is all for the senator judges, prosecution, and defense is to ensure that justice is served, diba? That justice is done and that the due process is properly followed. Meron siyang nabanggit na two-strike rule na gagamitin ng impeachment court. Una, sabi niya, first offense, public reprimand or admonition, meaning pagsasabihan sila sa loob ng impeachment court. Second offense, may kaakibat na itong multa, monetary fine of 30,000 pesos. Yung two-strike rule ba, ganito rin ba ang ginagawa nila sa regular court? May mga first offense, second offense din po ba doon? Sa regular court, wala. Diretso yan. Diretso na sa multa? Yes. Sa regular court, bibigyan ka lang ng pagkakataon na magpaliwanag, tapos magdedesisyon na yung huwes kung paano parurusahan yung contempt. So may suggested schedule yan of magkano yung fine. Yung Supreme Court itself does it quite often. So minsan, yun yung ginagamit na guide. But yung other important thing na nabanggit ni Senator Cheese doon sa mekanismo na inanunsyo niya, ay yung fact na written ang show cause and walang oral na usapin over it. Siguro isa din siyang pamamaraan ng Senado na iwasan na yung nakikita natin na trend the last few weeks na
every time patapos yung trial, may away yung abogado na whether maliit or malaki, parang yun yung kumukuha ng attention ng publiko. And tumatagal yung hearing and yung trial. So, mukhang official yung proseso, written show cause, ibig sabihin, susulat yung presiding officer mismo doon sa concerned. Mayroon siyang 24 hours para sumagot ng pasulat din. So wala na tayong makikita nung parang, I think, 10-15 minute manifestation or explanation ni Attorney Virgil kanina. Pero at the same time, nire-remind ni Senator Cheese na yung burden of proof ay dun sa panig na nag-aakusa na nagkaroon ng violation. So I think reasonable naman yung patakaran na iyon. I think ang mas troubling, if any, is yun nga, na parang sobrang stricto ng rules na para bang korte na talaga yung tingin ng Senado sa sarili niya. May binabanggit kasi si Presiding Officer Cheese Escudero, we use Rule 18. Rule 18. Yung Rule 18 is particular, specific to the impeachment court. Sa Yes. Senate rules yon. Specific rule siya on ano yung hindi pwede sabihin ng mga abogado and other characters sa impeachment in the public. Kaya yung criticism kanina na masyadong judicialized itong ruling ni Senator Cheese, with all due respect, nanggagaling yun dun sa fact na madami dun sa mga patakaran na inilabas niya, wala actually sa Rule 18. Nandun siya sa mga patakaran na nag-a-apply sa regular courts. Okay. Or sa mga abogado in regular courts, in regular administrative proceedings. So, although dapat din natin kilalanin na I think maganda din naman yung ginawa ni Senator Cheese kahit papaano kasi may moral reminder din siya na importante yung trabaho ng lahat ng panig dito. And I think more than yung fear of the penalty, mas yung sense of duty na iyon yung kailangan maipaalala, hindi lang dun sa lawyers involved, but yung senator judges mismo. Kanina, binanggit pa ni Senator Escudero or Presiding Officer Escudero yung mga quotes, no? Yung mga quotable quotes na parang in reference to, ito yung mga dapat iwasan. Pero sabi niya, hindi niya papangalanan, hindi niya sasabihin kung sino ang nabanggit noon because you know who you are. Tingin niyo ba, dapat sinabi na lang niya, para binanggit na lang niya, para talagang best behavior na lahat? Look, I think yung ruling ni Senator Cheese, Solomonic din kasi siya. Alam niya na kung magpaparusa siya under Rule 18, madaming matatamaan masyado. And baka maging distraction siya itself. So rather than maubos na naman yung oras ng publiko doon sa pag-focus na napapinalize si attorney ganito or napagalitan na si attorney ganyan, binato na lang niya yung ruling niya. Sinasabi niya na alam niyo natatrack namin lahat ng sinasabi niyo sa labas, so mag-ingat kayo. But warning na in the future, hindi na kami ganito kalinyan. Hindi na kami or papatulan na namin to next time. So I think deterrence yung goal and not so much parang payback dun sa mga nasabi na statements. Yung paggamit niya or pag-cite ni Presiding Officer Cheese Escudero sa CIPRA, ano po ba yung CIPRA? Yung CIPRA is yung Code of Professional Responsibility and Accountability. So pag narinig yan ng mga abogado, parang taas kagad yung tenga niya. Kasi ano siya, yun yung kung may parusa yung Korte Suprema for our conduct, usually CIPRA yung ibabato sa amin na yung ginawa mo ay unethical dahil labag ito doon sa Code of Professional Responsibility and Accountability ng mga abogado. Meron pang separate yan for judges, yung Code of Judicial Conduct, pero hindi ko narinig kanina na sinight ni Senator Escudero yon. Now, yung CIPRA, again, warning yan usually to lawyers kasi paalala siya na, you know, mataas yung media mileage nyo for now. Siguro natutuwa kayo sa spotlight. Pero meron kayong ethical obligations under the CIPRA, hindi lang to your client, but also to the court, yung impeachment court here in this case, but as well as to the public and to your opposing counsel. So yung pagpapaalala na gayon, I think request din siya or parang pakiusap siya on the part of the Senate President na hindi naman siguro, at least based doon sa tone nung order niya kanina, no? Ang intindi ko is, hindi naman sa hinahabol na yung mga abogado ngayon isa-isa, but reminder lang na kung kailangan namin kayo habulin para lang i-enforce itong ethical codes na ito, gagawin namin yun. So kumbaga, kahit nandito kayo sa impeachment court, it's not a regular court, it's sui generis, your actions here can still have an impact on your career, diba? Your work outside of this impeachment court. Yes. And tama naman yun kasi yung CIPRA ay nag-a-apply sa mga abogado whether or not nasa korte sila. So kahit nasa labas sila, how they deal with fellow lawyers or the public, na ko-cover sila nun. May academic criticism na masyadong
broad yung SIPRA or masyadong mina-micromanage niyan yung buhay ng mga abogado. But the fact is, the Senate or Senator Escudero at least considers na binding yan, especially on the lawyers for both the prosecution and the defense na nasa public spotlight ngayon. Gano'n na ba katagal ang SIPRA? Kasing tagal na ba ito ng 1987 Constitution or mas bago-bago naman? Well, yung Code of Ethics for Lawyers, matagal na yan, even before the 1987 Constitution. Noong 1990, 1991, nagkaroon ng Code of Professional Responsibility. And then recently, inamend yan, I think, 5 years ago, nung nagkaroon ng Code of Professional Responsibility and Accountability. So, dinagdag doon yung certain obligations, rules for lawyers na nasa social media, paano sila dapat umasta sa social media, among other rules. And I think interesting na nabanggit ni Senator Cheese yun, na yung particular reference to how lawyers should conduct themselves on social media. Oo nga. So that means relatively new na naipasok na nila ang social media. Yes. Because that's the one of the more difficult things to monitor, di po Yes, ba? and it's the big game changer in impeachment ngayon compared to before. To be fair to Senator Alan, nabanggit niya to kahapon. No? In the sense na yung hindi katulad nung ERAP impeachment or nung Corona impeachment, kapag may senator na nag-misbehave or may lawyer na nag-misbehave, uulit lang yan siguro isa or dalawang beses sa 6 p.m. newscast, sa 10 p.m. newscast. But after nun, mahirap na hulihin. No? Baka sa dyaryo na lang maibabanggit. But sa social media age kasi, all of anything na recorded lives forever. So yung na-drop mo na sham or na-drop mo na scam na salita, kahit bawiin mo pa yan in theory at mawala siya doon sa record ng Senado, kung makailang beses yan na record na, rather, yun din yung ilang beses siyang mape-play pa pwede in the future. I-replay lang siya, isa-splice lang siya, kakalat siya like wildfire sa social media. Kahit in theory, wala na siya sa record ng Senado. So may changes in the way we view the impeachment or how lawyers have been acting now because of the impeachment na nag-arise doon from social media. I think timely yung reminder ni Senator Escudero about lawyers in social media, even though, again, may academic criticism kasi about those rules being too broad and too punitive on lawyers. Pero ito drafted in by lawyers? Or Drafted by the Supreme Court. So yung By the Supreme Supreme Court Court. mismo yung nag-issue nitong rules na ito on social media. So nakikita natin that this should serve also as a reminder, hindi lang for lawyers na nasa impeachment court, but I guess any practicing lawyer, di po ba? Yes. And I think generally kasi yung rules on social media acts for lawyers, na-apply siya in the past or na-apply siya against lawyers for things they say in mga message groups or Facebook Even message groups. Okay. or social media, which kind of indicates yung sinasabi ko na medyo broad yung rule. And to a certain extent, baka broad masyado. Wala nang espasyo yung mga abogado. But in the impeachment context, maganda siya from the academic standpoint na makikita mo how social media has also changed so much of how the trial has been conducted. Focus on sound bites, yung focus on things and actions na pwedeng ma-replay repeatedly on social media, yung pagkakamayan ng mga lawyers. Like, ito ngayon, yung nakikita natin na pagpasok ng mga abogado, nakita natin ngayon si Attorney Poe and si Attorney Lorna nag-uusap. Yung mga ganyan na moments, dati hindi naman yan nafo-focus on kung nung long-form broadcast.